Okay, so andito tayo ngayon sa aking production area ng charcoal briquette. So gagawin natin kasi mamaya is magpipintura tayo. So kanina kasi is na nagpabili ako sa aking ama ng mga materyales para sa aking maintenance. Mamaya, ang gagawin ko is magpipintura tayo ng bubong dahil nung nakarang linggo is nakita ko na kinakalawag na pala yun. Nakarang linggo din medyo dinaanan tayo ng bagyo Krising pati habagat. So nung chinek ko yun, yung mga carbonizing area ko, is kinakalawag na pala yung mga bubong nito. So ngayon, papakita ko lang yung mga pinabili ko sa aking ama. Una po ay ang epoxy primer gray. So ito ay nagamit to para hindi kalawangin yung bakal, kagaya namang ng gulong. Alawa ho is meron din tayong epoxy catalyst. So ito ay inahalo rin dito. Ang purpose naman nito is para mapabilis mapatuyo itong epoxy primer gray. So pangatlo, meron din tayong paint thinner. Then of course, hindi pwedeng mawala ay ang paint brush. So matik na to, alam nyo na kung saan ginagamit ito. And lastly, meron din tayong elastosil or in other words, Multasil. So i-check din natin doon kung merong mga butas doon sa yero. So para isang pasada na lang. Ngayon napakilala nyo na, agad-agad akyatin natin yung greenhouse natin at dediretso tayo doon sa carbonizing area upang pinturahan. So tara, samahan nyo ako. Okay, so andito tayo ngayon sa taas ng aking greenhouse. So kung mapapansin nyo, ayan, ito yung chimney ng carbonizing area. Okay, so ito naman yung bodega namin. Ito yung banda dyan, ito yung sapa. Then ito yung dito banda yung mataas sa pader. Okay, so ito po yung atas ng ating greenhouse. So, may tayo dito, tabla, pampabigat. So ito, tatargetin natin yan. Yung banda pipinturahan natin. So tara, samahan nyo ako at ilagay na natin doon yung mga gamit. Ayan. So, tumapak lang ako sa mga GI5. So hindi tayo pwedeng tumapak mismo dun sa plastic na may walang suporta. Dahil alam nyo naman kung ano mangyayari is dire-diretso tayo dun sa baba. Pinakakulo lang dito is that kailangan tumapak tayo dun sa mga GI5. Okay? So yan po yan, yung mga guhit-guhit. Kita naman sa camera kung ano yun. So malapit lang to. So ano lang to, sanayan lang. Hindi naman siya nakakalula. Ayan, ito tayo. There you go. Ayan. Okay. Okay, so as you can see, ito na po yung natin bubong. Ayan. So banda yung sapa. Chimney of course. Ayan, chimney po yan ng ating carbonizing area. And then, yan, ito yung greenhouse natin. So, okay, so kung mapapansin nyo, ito na. Ayan, yung kalawang. Ayan po, kinakalawang na ito nga yero natin. So kung hindi natin gagawan to ng solusyon, mabilis lang masira itong bubong natin. Ang gawin muna natin ngayon is linisin natin yung bubong. So may mga kasi dito, semento o buhangin. So dapat bago natin pinturahan is malinis na muna natin. So, linis lang tayo. So ito pala yung greenhouse natin. Pakita ko yung carbonizing area, yung top view. So nasa taas tayo mismo ng chimney. Grabe, nakalimutan ko na pinturahan to. So ako po pala yung gumawa na itong chimney. Okay, so ito yung overall view ng aming greenhouse. Okay, yan po yung bahay namin. Yan yung rooftop. Yan, bahay pa namin yan, rooftop. And of course yung sapa. Pansin nyo, ano yan, papuntok pa yan, mapuno, malayong malayo sa Manila. Okay, so ngayong malinis na itong bubong, of course, bibintura na tayo. So, epoxy catalyst, papabilis mo tuyo. Okay, so malakas na yung araw, so kailangan natin bilisan para makababa na kaagad tayo. Init! Diyos ko po, ang init talaga. Buti na lang may puno dito sa harap. Kasi kung wala to, yung sikat ng araw, tutok na tutok yan dito. So tingnan nyo yung kalawang
Hindi pa naman siya totally grabe, pero dapat ginagawa na natin ng maintenance. Paano tumagal din ang yero natin. Baka mahulog. Grabe. Pero ayan, pinturahan na natin. Siguro mga 80% ng bubong is na pinturahan na. Ayan. May konti pa dito. Pero pwede natin patasya yan. Nagpipintura tayo dahil ano na ngayon, August. So alam naman natin sa Pilipinas, so kapag August hanggang December ay yan ang panahon na ng tag-ulan. So dapat prepare na tayo dahil hindi natin alam ang panahon. Konting ulan, huwag naman masyadong malakas na bagyo dahil baka matuklap ito itong UV plastic at malaking problema yung para sa akin. So, umakyat na tayo dito sa UV plastic dahil pasa na yung 100% ng napinturahan natin yung bubong. Yung iba dito medyo basa pa. Pero at least napinturahan na paramihan yung mga bubong natin. Okay, so matapos ang mga 30 minutes na pagpipintura, ito na yung resulta ng bubong natin. So, yan po. May iba dyan na hindi pa magano napinturahan. Okay, so binaba natin itong chimney, pipinturahan natin itong mga kabilya. Ito po yung napinturahan na natin itong mga kabilya. So grabe yung kalawang kanina. So hindi ko pala napinturahan yun, yung kinabit ko to. Yan, so pipinturahan ulit natin siya. Epoxy primer gray para hindi kagad kalawangin. So ito na yung ko, naubos na yung pintura. Okay, high take goods na ako dito. Patuyuin na lang natin. So pakita ko ulit sa inyo yung sinaputan na siya. So yun, top view ng ating carbonizing area. Okay, so ibabalik na natin to para baba na tayo, makapagpahinga na. Kung may natitira pa, iyan na natin. Okay, so tapos na. Napinturahan na natin lahat ng bubong. Siguro magkakaroon pa tayo ng second coating. Okay, so at least meron na tayong first coating. So yeah. Okay, so na siya, mission na accomplish na tayo for this day. So expect na natin na baka umabot ng 2 to 3 years bago ito kalawangin. So yun na, may pipinturahan naman natin ito para at least tumagal-tagal ang buhay. So yun lamang po. Kita-kits ulit tayo sa susunod ko na vlog.